Hinuli ni Elizabeth ang spell rune mula sa kamay ni Tago at sinabing, sa level ng kakayahan ninyo, hindi nakapagtataka kung bakit napakadali kayong napasok ng madilim na samahan. Nag-aalalang nagtanong si Leo, Elizabeth, ano ang ibig mong sabihin? Inihagis ni Elizabeth ang spell rune sa mesa at sinabing, buksan ninyong mabuti ang inyong mga mata at tingnan ito ng malinaw. Itinaas niya ang kanyang daliri at sumigaw, dissipate. Isang madilim na spell rune, sa ilalim ng mahika ni Elizabeth, ay unti-unting nawala. Ang mga marka sa rune ay lumiwanag, nagbago, at sa huli ay nagpakita ng isang madilim na parasito, katulad ng mga dark gear. Ito'y kumakapit sa host nito at ginagawa silang mga alagad ng kadiliman. Sinabi ni Elderberry, ito ang madilim na parasito. Tumingin-tingin ang parasito sa paligid, naghahanap ng makakapitan. Nakita ng parasito si Leo na nakaupo roon. Wala itong naramdamang mahika mula kay Leo, kaya agad itong lumipad patungo sa kanya, nagbabalak na kumapit at magtago. Lumipad ito sa harap ni Leo, malapit ng damikit sa mukha niya. Ngunit paano naman ito mahahawakan ng asawa ni Elizabeth? Isang tingin lang ni Elizabeth, pinagsalikop ang dalawang daliri, at ang parasito ay nadodge sa ere dahil sa napakalakas na mahika ni Elizabeth. Kaya naman, kakalabas pa lang, wala pang eksena, patay na agad. Tiningnan ng lalaking nakasot ang naglalahong bangkay ni Tago at sinabi, kahit ang katawan ay isang magic replica lamang. Sinabi ni Luna, ibig sabihin ba nito, kahit ang mga importanteng tao tulad ni Ginoong Tago ay miyembro ng madilim na samahan? Sumang-ayon si Ana, may punto iyan. Dumarami na ang tumatanggap sa kapangyarihan ng madilim na samahan, na kayang iwasan ang pagdetect ng banal na espada. Marahil ay dahil sa basbas ng mataas na antas na mahika, sabi ni Elizabeth. Ipagpalagay na natin, dahil ang istrukturang mahika ng spell na ito ay ibang-iba sa mga flesh gears. Kung hinayaan talaga siyang mag-chant at lumaban, magiging isang malawak na egg-hatchery, ang battlefield. Haha, napakatanga. Nag-aalalang nagtanong si Leo, magic insect ba yun kanina? Kung nakagat ako, siguradong masakit, di ba? Sinabi ni Barry, maglalakas loob akong magtanong, Prinsesa Elizabeth, paano ninyo ito natuklasan? Tumawa si Elizabeth, hindi ito mahirap para sa akin. Haha, kahit hamina na ang samahan ng banal na espada, hindi ibig sabihin na pwede na silang maliitin ng iba. Ang boss na nakaupo sa gitna ay nag-aalala. Upang maiwasan ang galit ni Elizabeth na baka pumatay pa, bumulong ang boss kay Leo, Ginoong Leo, kung alam ninyo, maaari nyo bang ipaliwanag? Sisigat na sana si Leo, kung ako ang tatanungin ni boss, hindi ko pa rin alam, nang hinawakan ni Elizabeth ang braso niya at hinayla siya patayo. Hindi na pinatapos ni Elizabeth si Leo at hinayla na siya pauwi. Oras na para sa tsaa. Tapos na ang oras ng adventure. Umuwi na tayo, sumama ka sa akin. Boss, sa susunod na lang po ulit. Wala nang nagawa ang boss kundi tumango, Lumingon si Elizabeth at sinabing, hanggang dito na lang. Narinig ito ng boss at natakot, agad tinakpan ng bibig at ng inig. Natakot na baka isang salita pa ay malalagot na siya. Lumingon si Barry at sinabi sa nakasot na lalaki, Huwei, sumama ka sa akin patungong timog agad para mag-imbestiga. Masusunod po, pagbabalik sa kasalukuyan. Gayunpaman, kung may mangyari man sa susunod, sana'y sabihan niya ako para makapaghanda ako. Sa ngayon, may dalawang importanteng impormasyon. Una, ang salamin ng lalaking ito ay kayang makadetect ng mahika ng iba, at maaaring gawa ito mula sa mata ng Red Demon ni Jim J. Pangalawa, ang mahika ng lalaking yun ay iba sa madilim na samahan, malinaw na may iba pang masasamang puwersa sa labas na handang kumilos. Pero okay lang, winasak na ni Elizabeth ang headquarters ng madilim na samahan. Wala na rin ang pinagmulan ng gulo. Ang mga natitira ay parang adventure game na lang para kay Leo. Nakakatakot talaga yung dalawang magic bug kanina. Buti na lang walang tumubong bug sa bakuran namin. Teka nga pala, Elizabeth, paano mo naramdaman na masama siyang tao? Pwede mo ba akong turuan? Kalimutan ko na. Siguradong isang uri iyon ng magic skill na nangangailangan ng magic power, di ba? Wala akong talentong ganyan. Iniisip ni Elizabeth ang damit na gawa ni Leo. Hindi matukoy ang kalidad. Nang madetect ng salamin ng mahika, walang magic reflection. Kahit kasing lakas ko pa sila, hindi nila ito mapapansin sa normal na sitwasyon. Pero dahil suot ko ang damit na gawa niya mismo, hindi ko kailangan ng magic reflection para maramdaman ang lahat ng masasamang intensyon na patungo sa akin. Nagpout si Elizabeth, umusok ang ilong sa galit.
Sabay subo ng isang pirasong potato chip. Wala na akong pakialam sa'yo. At saka, ano na ang dapat mong gawin ngayon? Sapat na ba talaga ang 1,000 sword swings sa isang araw? Kailangan mong matuto ng ilang sword moves, di ba? Pero tinanggihan ka ng samahan ng banal na espada. Bakit hindi ako ang magturo sa'yo? Hindi, sabi ni Elizabeth. Kailangan mong sundin ang kasunduan. May mga kondisyon para mapamunuan mo ang mundo. Una, maaari mo lang pamunuan ang mundo gamit ang swordsmanship at mahika, ang mga bagay na pinakamahina ka. Pangalawa, maliban sa damit, hindi ka pwedeng magdala ng kahit anong ginawa mo mismo. Pangatlo, sasamahan kitang lumabas at gagabayan kita kung paano pamunuan ang mundo, pero hindi kita tuturuan ng kahit anong mahika o sword skills. Naguluhan si Leo. Ha, kailan pa tayo nagkaroon ng ganyang kasunduan? Ngumuya lang si Elizabeth at hindi siya sinagot. Anak nang, bakit hindi ko tanungin si boss? Kahit naglalaro na siya ng poker ngayon, baka may turo niya sa akin ang sword skills na natutunan niya dati. Biglang nag-transform si Alpha, ang banal na espada, na ikinagulat ni Leo. Mas mabuting ikaw na lang ang sumuko, sabi ni Alpha. Wala akong nararamdamang purong swordsmanship mula sa kanila. Wala silang maituturo sa'yo. Nagtanong si Leo, purong swordsmanship? Nagpatuloy si Alpha, kahit matanggal ang mahika, walang silbi ang mga teknik nila. Huwag mo nang isipin yon. Kung may mahika, sino pa ang mag-aaral ng purong swordsmanship para palakasin ang katawan? May punto ka, Alpha, sabi ni Leo. Sa mundong ito na puno ng mahika, para lumaban, kailangan talagang gumamit ng mga magic sword techniques na pinagsamang mahika. Tsaa, purong swordsmanship na nagpapalakas ng katawan. Tumayo si Leo, tumalikod, tama. Tanong ni Alpha, ano ang pinagsasabi mo? Sinabi ni Alpha, unang beses kong makapasok sa bahay na ito matapos ang matagal na panahon. Naghahanap si Leo ng kung ano. Natatandaan kong nakuha ko ito ng random mula sa system bilang regalo, tapos itinapon ko lang. Nagkaalikabok na sa bookshelf na ito. Ito na nga, lumingon si Alpha kay Elizabeth, ang lugar bang ito ang dahilan kung bakit ka nananatili dito buong araw at ayaw mo nang lumabas para sakupin ang mundo? Hayaan mong libutin ko ito at tingnan kung may mga interesante. Isang ordinaryong microwave oven. Isang electric fan, ordinaryo, sobrang ordinaryo. Isang vacuum cleaner na nagmomop din, ordinaryo. Tiningnan ni Alpha ang mga gamit na ito na parang hindi niya alam kung ano. Ano ba ang mga kakaibang bagay na ito? Biglang humakbang si Alpha papasok sa kusina. Para siyang pumasok sa ibang mundo. Agad, sa kanyang subconscious, parang hinati siya ng isang kutsilyo. Isang salita lang ang naisip niya, patay. Ngayon, takot na siya. Akala mo porke banal na espada ka, angas ka na dyan? Lumingon si Alpha kay Leo, iniisip, hindi ganyan ang estilo niya, ang tindi ng killing intent na yan. Si Leo naman ay naghahanap pa rin ng libro. Nasaan na kaya? Nasaan? Tumingin siya kay Elizabeth. Hindi, ang killing intent ng babaeng ito ay siguradong mas marahas at nakakatakot. Tumingala siya sa lalagyan ng mga matutulis na bagay sa kusina. Iyon, isang cleaver lang yun kasama ng ibang mga gamit na ginawa ni Leo, pero naglalabas na ng ganitong pressure. Yung kutsilyo sa kusina, paano nangyari yon? Ako ang hari ng mga armas, ang banal na espada Alpha. Nabigla ang isang ito nang malamang natalo pa siya ng isang meat cleaver ni Leo. Sa kabilang banda, nahanap na ni Leo ang hinahanap niya. Aha, nahanap ko na. Tumakbo si Alpha palabas ng pinto, sumisigaw, ayoko nang manatili dito. Tiningnan ni Leo ang kilos niya, hindi maintindihan kung anong nangyayari. Ha, anong nangyari? Okay, hayaan na nga yun. Sa wakas, nahanap ko na ito. Tai Chi Sword. Madaling matutunan at praktisin, na may katamtamang ehersisyo. Nakakagaling ng sakit, nagpapahaba ng buhay, nagpapanatili ng porma, pumipigil sa osteoporosis at arthritis. Sabay nating tuklasin ang mga misteryo ng kalikasan. Binuksan ni Leo ang libro. Dati, akala niya walang silbi kaya itinapon lang sa bookshelf. Hindi niya akalain na magagamit pala ngayon. Makalipas ang ilang sandali, natapos basahin ang libro ng Tai Chi Sword. Isinara ito ni Leo. May kabuuang 13 galaw ang Tai Chi Sword. Mukhang simple lang, at kahit matatanda at babae ay kayang matutunan. Hindi kailangan ng mahika. Pero, pwede kaya itong gamitin sa laban? Nakahanap ako ng sword manual, Elizabeth. Pwede mo ba akong turuan? Sabi ni Leo.
Humikab si Elizabeth, medyo inaantok ako matapos kumain ng maraming potato chips. Hindi, maglaro ka na lang mag-isa. Gusto kong humiga sandali. Sige, lalabas ako para hanapin si Alpha at mag-practice. Pag-ulong na sinabi ni Leo sa sarili, Elizabeth, tamad ka talaga. Kaya lumabas si Leo mag-isa sa bakuran para mag-practice ng espada. Si Elizabeth naman ay nakahiga lang doon, pinagmamasdan siya. Lumabas si Leo sa bakuran, tumawag para mag-practice ng espada, Alpha. Alpha, walang sumasagot. Tiningnan niya ang karaniwang tuod na pinagpuputulan ng kahoy at nakita, bakit nandito ang espada. Iniwan ni Alpha dito. Siguro dahil natalo siya ng meat cleaver kaya naisip niyang maging pang-chop na lang ng kahoy. Kinuha ni Leo ang espada. Hoy, kung hindi ka sasagot, ituturing ko yung oo mo, ha? Magsisimula na akong mag-practice. Ibinaba ni Leo ang libro ng Tai Chi Sword, binuksan ito. Unang hakbang, Dragonfly Touches Water. Kanan kamay hawak ang espada, nakaturo sa silangan. Kaliwang kamay nakaturo sa kanluran. Kanan paa itinaas. 300 kilometro ang layo mula sa bahay ni Leo. Dito naganap ang isang matinding labanan. Mga marka ng espada at pagkawasak ay nasa paligid. Sa ilalim ng malalim na hukay na sinira ng laban, may isang gintong palaka na nakaupo roon, puno ng sugat. Ang palakang ito ay si Gintong Palaka, ang alalay ni Doge. Isang immortal toad, 3 star Demon King level. Kahit puno ng sugat, ang kamay nito ay nakahandsil pa rin. Genman di sisilang teknik. Pagkatapos ng seal, bamuka ang bibig nito, at lumabas ang kulay ube na usok. Nanjutsu, acid stomach blood mist. Ang usok ay nagsilbing proteksyon sa harapan niya. Ngunit, madali itong natagos. Ang kalaban ni Gintong Palaka ay si X pala. Kailangan lang kitang patayin, at ang ibang mga halimaw ay susuko na lang ng maayos. Shopang kick. Ang sipa na ito ay halos bumasag sa tiyan ni Gintong Palaka. Tumilapon si Gintong Palaka ng 3 kilometro dahil sa malakas na sipa ni X. Nabutas ang tiyan ni Gintong Palaka dahil sa sipa ni X. Humihinga na lang ito ng hirap, malapit ng mamatay. Lumapit si X hawak ang palakol, maraming matataas na antas na halimaw ang nagbabantay sayo. Hindi nakapagtatakang nakapagtago ka ng ganito kalalim. Itinaas ni X ang palakol, handa nang tapusin si Gintong Palaka. Pero simula ngayon, tapos na ang mapayapang araw mo. Biglang lumitaw ang isang barrier sa paligid ni Gintong Palaka, pinoprotektahan ito sa atake ni X. Sound-absorbing energy field. Alam na ng lahat kung sino ang darating, di ba? Nako, sinaktan ng alalay ni Doge, lagot na. Hindi nga nagkamali, si Doge nga. Nandoon pa rin ang doghouse sa ulo ni Gintong Palaka tulad ng dati. Nakita ni X si Doge na lumabas mula sa ulo ng Palaka. Parang walang pakialam si Doge. Tumahol lang ito ng isang beses tapos umupo at nagkamot gamit ang paa. Nakita ni Gintong Palaka na dumating na si Doge, boss, dahil nandito ka na para lumaban, mauuna na akong umalis. Pagkasabi nito, nawala si Gintong Palaka. Nahulog si Doge sa lupa. Nakita ni X na aso lang si Doge kaya minaliit niya ito. Hoy, kung ayaw mong mamatay, umalis ka sa daraanan ko. Sinuri ni Doge. Depensa level, itinaas sa level 3. Kaagad umatake si Doge. Mga missile. Ulan ng missile. Sumabog ang buong kapatagan dahil sa atake ni Doge. Samantala, sa bahay, nagpa-practice si Leo ng Tai Chi Sword. Isang set pa lang, basang-basa na siya ng pawis. Sa wakas, natutunan ko na lahat. Hindi naman pala ganoon kahirap. Hehe, biglang nag-transform si Alpha mula sa anyong espada pabalik sa anyong tao. Nakita ni Leo na nagbalik si Alpha. Hoy, bakit ka lumabas na naman? Biglang umupo si Alpha nang naka-cross leg, pumikit. Mukhang nag-a-absorb ng enerhiya o ano. Phew, sa wakas, nakabawi na. Iyon pala, muntik na siyang mamatay dahil sa mga gamit sa kusina kanina. Sakto, dahil lumabas ka na, bigyan mo naman ako ng payo tungkol sa mga sword moves ko kanina. Hindi naintindihan ni Alpha. Ha, sword techniques? Anong sword techniques? Tinapat ni Leo ang ulo ni Alpha, huwag kang mag-alala. Kahit sabihin mo yan, alam kong itong Tai Chi Sword ay para lang sa pagpapalakas ng katawan, hindi para sa laban. Pero pagkatapos kong ipraktis ito ng isang beses, ang sarap sa pakiramdam. Biglang naalala ni Alpha. Naalala ko na ang nangyari kanina. Naalala niya ang mga gamit sa kusina ni Leo. Bakit ang daming nakakatakot na armas doon? Bawat isa ay kayang supalan ako. Ngayon lang natakot ang isang ito. Dati, panggatong lang siya sa labas, walang alam.
Ayoko nang manatili dito. Sobrang nakakatakot ang lugar na ito. Wala nang kakayahan. Kapag sumuko na ang isang armas, mawawala ang espiritual na enerhiya nito at babalik sa orihinal na anyo. Ang aking maringal na banal na espada. Talagang, uhuho. Kaya nagbalik si Alpha sa anyong banal na espada, tumusok ulit sa karaniwang tuod na panggatong. Bigla, pagkatapos ng 3 segundo, nag-transform ulit si Alpha sa anyong tao at lumuhad doon. Patay. Ibig sabihin, kanina, napilitan akong bumalik sa orihinal kong anyo. Muntik nang mawala ang kaluluwa ko at maging isang ordinaryong armas. Ako ang tuktok ng mga armas, ang maalamat na banal na espada. Anak ng, ang reputasyon ko. Kung hindi lang ako kinuha ng Leo na yun kanina at ginamit sa sword techniques niya, malamang naging kutsilyong panggatong na ako habang buhay matapos bumagsak sa pinakamababa ang aking espiritual na enerhiya. Dahil doon, nagising muli ang aking pagiging banal na espada Alpha. Iniligtas ako ng lalaking iyon gamit ang isang sword technique na hindi ko maintindihan. Tapos ngayon, tinatanong niya ako kung may maipapayo ako? Si Leo naman ay, tinitingnan pa rin ang sword form na natutunan niya bilang ehersisyong pangkalusugan lang. Oo naman, pinapalusog nito ang isip at kalikasan, pinaparelax ang mga kalamnan at pinapagana ang sirkulasyon. Hehe. Naupo si Alpha doon sa desperasyon. Paumanhin, masyado akong walang silbi. Tiningnan siya ni Leo, hindi maintindihan kung anong problema niya. Sa ganitong sitwasyon, ano pa ang silbi ng existence ko? Nalilito ako. Matapos mag-imagine at mag-despair, nagbalik si Alpha sa anyong espada. Tila sobrang krisis na niya kaya lumipad na siya palayo. Gusto ko nang umalis sa nakakatakot na lugar na ito. Naguguluhan si Leo, hindi maintindihan bakit tumakas ito. Paano ako matututo ng swordsmanship ngayong umalis ka na? Samantala, sa hindi kalayuan sa bahay ni Leo, nagpapatuloy ang matinding laban ni na X at ng super tech dog na si Doge. Mukhang nahihirapan na si X kay Doge. Talagang handa kang maging alalay habang buhay. Makipagtulungan ka sa akin. Sabay nating wasakin ang lugar na ito, tapos paghatian natin ang mundo sa labas. Tumahol lang si Doge ng isang beses bilang sagot na, ayoko. Nagpatuloy si X kay Doge, hindi ako takot sa'yo. Inaanyayahan lang kitang makipagtulungan dahil gusto kong makatipid ng oras. Inihanda ni X ang palakol sa kamay, handa nang umatake ulit. Hindi ibig sabihin nito na takot ako sa'yo. Mood chop, isang hiwa na may itim na enerhiya ang lumipad pababa patungo kay Doge. Madaling naiwasan ni Doge ang atake ni X sa pamamagitan ng pagtalon sa gilid.